Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 28, 2026 at tayo ay nasa ikalabintatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 4 verses 8 to 11 and verses 14 to 16. Minsan si Eliseo ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giezi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Giezi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa." "Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong narinig na kwento mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Itong isang babae ay pinagkalooban bilang pasasalamat ni Eliseo sa kabutihang loob na ibinigay sa kanya, yung hospitality na ipinagkatiwa o ipinaranas nitong mayamang babaeng ito. Sabi nga, walang anak, kaya siya ay sinabihan na 1 taon mula ngayon, siya ay magkakaanak na. Dahil nga noong panahong iyon, isang malaking kahihiyan para sa isang babae ang hindi magkaanak, ang hindi mabuntis. Kasi nga, ang bawat anak ay biyaya ng Diyos. At kumbaga, pag nabuntis ang isang babae, sinasabi nila na sila ay pinagpala ng Diyos. So, itong babaeng ito, kahit siya ay mayaman, dahil wala siyang anak, ay hindi kompleto o hindi ito nagdudulot ng kaligayahan sa kanya. Di ba? Magandang paalala ito sa atin, lalo na sa mga may anak po riyan, na nakikinig at nanonood nitong pagninilay na ito, na balikan natin ulit, mapaalalahanan tayo na tingnan mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Na maalala mo sana sa tuwing titingnan mo ang mga anak mo, yan ay kaloob sa iyo ng Diyos, yan ay pagpapala ng Diyos sa iyo. At anumang pagpapala, anumang regalo galing sa Diyos, kailangan nating pakaingatan at pahalagahan. Naisip ko lang ulit, yung mga incident na nangyari nitong nakalipas na linggo, mga kabataan na involved sa mga karahasan, ay sila ay mga kabataan, sila ay mga isinilang sa mundong ito. Sila ay biyaya ng Diyos. Pero bakit nagkaganon? Bakit naging ganon ang kanilang pag-iisip, yung kanilang mentality, yung kanilang naging pagkilos? Siguro maganda rin tingnan na paano ba nagkulang at saan ba nagkulang ang mga magulang ng mga kabataang ito? Bakit napabayaan o bakit naging gano'n ang kanilang kalagayan? So, either nagkulang o sadyang walang nagpahalaga sa kanila habang sila ay lumalaki. Pangit na yung naririnig natin sa paligid, masama na yung nakikitang halimbawa mula sa matatanda, ay lalong-lalo pa na kung sila ay uuwi ng bahay, anong nararatnan nila, ano ang naririnig nila. Kaya muli, ang mga anak ay biyaya ng Diyos. Ingatan mo,
pahalagahan mo. At syempre, sila ay dapat nahubugin sa isang mas maayos na pamumuhay, isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.